Good day mga kanyudwi, I'm Noel de la Sena and welcome to my channel. Before we proceed to this video, don't forget to subscribe and click the bell button icon for updated video tutorial. In today's video, you will learn how to automate your table of content in Microsoft PowerPoint. Through this automation, it improves the appearance of your presentation by adding movement of an objects from point A to point B. But before we start, add, like, follow my page in Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, and Tumblr. If you have any questions and suggestions for any tutorial topic that you want to learn, just comment below and I will do my best to make a video for you. Shout out pala kay Ma'am Winnie Freda Dumeres, Ma'am Rufa Laget, and Ma'am Gracita Kailan. Maraming salamat sa comment niyo po. Now, let's start. Ito ang Table of Contents Automation. Kung mapapansin nyo, pag nagkiklik po ako, lumilipat po from one page to another ang ating slide sa PowerPoint. Okay, so ganito po ang gagawin natin. Nagkakaroon tayo ng effects at nagkakaroon po tayo ng smooth na effects, no? Na movement from point A hanggang point B, no? But this is only an example. Yung content niya, pwede niyo na po siyang dagdagan. Okay, so umpisahan na natin kung paano ito gawin. Open po tayo ng PowerPoint. Then, after po nyan, create po tayo. Click nyo po itong insert. Then, shapes. Piliin nyo po yung shapes. Then, rectangle or rounded rectangle ang piliin nyo po. So, sa akin, ginamit ko po ang rounded rectangle. Then, ilagay ko po dyan at stretch ko po siya pababa. Okay po? Next, pipiliin ko po ang shape outline ko at dapat no outline siya. Then, after po nyan, ang shape fill ko, palitan ko rin po siya nitong white background 1 and dark 35%. Then, after po nyan, i-copy ko po siya, Control-C, or right-click, copy, then, right-click, paste. Okay? So, your browser can be access, sabi niya. So, i-Control-V ko na lang para madali. So, ayan na po siya. Then, itapat ko po siya doon. Then, palitan ko po siya ng kulay na home is color. Ang fill po natin, palitan po natin siya ng blue or dark blue na lang. Okay. So, fill dark blue. Yan. Then, outline pa rin natin is no outline. And, itapat lang po natin siya dito. Okay. So, by the way, ginamit ko pala ang Microsoft PowerPoint 365 no, sa paggawa ko. Okay, next. Ang sunod po natin gagawin, i-adjust po natin ang size ng kulay blue nating background. Nan. Then, after that, lagyan na po natin ng text. So, text box. Then, type natin ang number 1. Okay, so burahin ko siya, 1. Then, after nyan, palitan ko po ng font size. Punta ko sa home. I-bold ko po siya. Then, size to 24. No, maliit masyado. I think 44. Ayan, okay na siguro yan. Then, i-move ko po siya doon sa loob ng box. Yan. Then, copy ko po yung box, yung text box na ginawa ko, Control-C and Control-V. Then, after ko pong ma-Control-C and Control-V, ulitin po natin. Medyo nagkakaroon po ng delay kasi ang 365 ay online po siya. Ayun, lumabas na po. Nagkaroon lang po siya ng delay. Then, after po nyan, ayan. Then, ilagay po natin ang text na Philippines. Okay, so stretch lang natin yung text box. Nan.
Then, idikit ko lang po siya ng konti dito. Yan. Table of contents po. Then, after po nyan, i-right click po natin ang slide 1 at i-duplicate po natin ang slide. Sa slide 2, i-adjust na natin itong nasa color. Then, copy natin ang text at saka yung number. So, Control C and Control V. Then, ibaba natin siya. Ganyan. Okay, then palitan na natin ito ng number 2. Then, ang bansa ay, let's say, Japan. Okay? So, dito sa taas, sa slide 2, papalitan din natin ang kulay ng text ng gray. Okay? Para mayroon tayong effects. Then, yung number 1, palitan natin siya ng font into Webdings. Okay? Then, magbabago po ang number mo. Then, palitan nyo po siya ng letter A. Okay? Maging check na po siya. So, yan po ang itsura ng ating slide 2. Then, after po nyan, dito sa slide 2, i-click nyo po ang transition. Then, click nyo po itong morph. Then, after po nyan, palitan nyo po ang duration ng 1.5 siguro. Pwede na. Then, click enter. So, automatic na mayroon siyang effect. So, subukan po natin. I-slideshow po natin from beginning. Then, pag kinlik ko po ang mouse, maggagalaw po siya, may movement na po. So, kung mapapansin nyo, smooth yung paggalaw niya. Okay po? Then, balik po tayo. Then, after po nyan, right-click na lang po ang slide 2. Duplicate. Then, adjust na lang po natin. Ito, bababa. Then, copy natin. Okay, so, adjust ko lang siya. Copy, Control C, Control V. Then, ibaba po natin. Okay, palitan na po natin ng pangalan, United States of America. Okay, so, pa-adjust lang natin doon. Then, number 3. Then, yung Japan, dahil nasa slide 3 na tayo, palitan po natin ng kulay, ng gray. And yung number 2, palitan po natin ng font na Webdings. Webdings. Then, letter A. Okay? So, yan na po siya. Adjust lang po natin ito ng konti para medyo maganda yung dating. Yan, para pantay. Then, duplicate slide. Hindi na po natin siya ita-transition kasi kinopya na po natin yung transition niya doon sa slide number 2. Okay, so duplicate na lang po natin at i-edit lang po natin yung ating mga pangalan. So, copy and paste. Tapos, adjust po natin ito. Ayan, so lumabas na po siya. Ayan. Then, galaw ko po. Ilipat ko po siya. Magiging number. Ito ay Japan, Taiwan. Taiwan. Then, number 4. Then, United States. Palitan ko ng kulay, ng gray. And number 4, gagawin ko siyang Webdings. Then, letter A. Para maging check siya na symbol. Okay. Then, duplicate ulit. Duplicate slide. Tapos, i-adjust natin. Ayan. Then, copy natin siya ulit. Control C, Control V. So, medyo may delay lang po talaga dahil online po tayo. No? So, 365 ko ulit ang ginagamit ko. Kung wala po kayong 365, check nyo po muna ang inyong PowerPoint presentation kung mayroon po siyang morph na transition effects. So, Control C and Control V. Ayun, lumabas na siya. So, nagdoble na po. Burahin ko na lang yung isa na nakopy
So, kapag online po ang ginamit nyo, ang 365, nakadepende po sa inyong internet connection po yan. Okay, after Taiwan, ano nga po yung sunod nating bansa? Let's say, Korea. And this will be number 5. Yung Taiwan, gagawin natin gray color, at saka yung number 4, palitan ng font ng Webdings, then letter A, para magbago po. None. Then duplicate for the last slide. Then adjust po natin ito hanggang dulo na siya. Kuha na kamo yan. Then copy and paste. So nakalagay, ilagay ko, iayos ko lang. And yan. So Korea, palitan natin ng China. And number 6 na po tayo. Then the Korea, change the color, and this one is the Webdings. Okay, then letter A. So pwede na natin siyang i-adjust. And after po nyan, ayan na po. So kapag iraran po natin siya, isa slideshow from beginning, pansinin niyo po Philippines, pag kinlik ko po siya, lalabas po si Japan. Pag kinlik ko po si Japan, lalabas po si United States, lalabas din po si Taiwan, lalabas po si Korea. So every time na nagpiprint ay nagkiklik kayo, pwede nyo po dito ilagay yung content kung anong gusto nyo regarding doon sa table of contents nyo. And number 6 ay China. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.